Ito na po yung ikalawang yugto natin sa pag-aaral ng tester patungkol po sa mga guhit. Mapapansin nyo po sa bandang kanan yung pong symbols ng ohms. At mapapansin nyo rin na may zero dito. Ngayon, yung mga guhit na dikit-dikit na maliliit, ito po ay magka-count po ng 0.01. Kaya 10 guhit ito hanggang makarating ka sa 1 ohm. 0.01, 10 guhit equals 1 ohm. Pagdating mo naman po dito sa 1, meron kayong mapapansin na guhit, magbabago na yung count nyo doon sa mga guhit. Magiging 0.2 na ito. So, 2, 4, 6, 8, 10. Kaya, equals ng 1 ohms yun. Plus 1 ohms equals 2 ohms. Pagdating naman po natin dito sa 2, magka-count na tayo dito ng kaparehas ng mula doon sa 1 hanggang 2. So, 0.2 pa rin. Kaya, kakount ko uli ng 10 equals 1 ohms plus 2 equals 3 ohms. Pagdating naman po natin dito sa 3, hanggang doon sa 10 ohms, ay magka-count na tayo ng 0.5. So, bawat guhit is 0.5. Kaya, 0.5 plus 0.5 is 4 ohms. So, 0.5 plus 0.5 equals 1 ohm plus 3 equals 4. So, mula dito, 0.5 plus 0.5 equals 1 plus 4 equals 5 ohms. So, hanggang makarating ka doon sa 10. So, ibig sabihin, magka-count ka ng 0.5 mula doon sa unang guhit sa tabi ng 3. So, mula doon sa unahan na 0, yun yung count mo ng 0, 0.01. Pagdating dito, 0.2. Pagdating dito, 0.2 pa rin. At pagdating mo sa 3, magka-count ka na ng 0.5 bawat guhit hanggang makarating ka sa 10 ohms. Pagdating mo naman dito sa 10, magka-count ka na ng bawat guhit ng 1 ohm. So, pagpunta mo dito sa isang guhit, 11 ohms na yan hanggang makarating ka sa 20. So, 10, 11, 12, hanggang makarating ka ng 20 ohms. Pagdating mo ng 20 ohms, bibilang ka naman sa bawat guhit nito ng 2 ohms. So, 2, 4, 6, 8, 10 equals 30 ohms. Gawa ng 10 mo plus 20 is 30 ohms. Pagdating mo naman dito sa 30, magka-count ka na dito ng 5 ohms. So, 5 plus 5, 10 plus 30 equals 40 ohms. So, ganun din hanggang 50. So, 5 ohms plus 5 ohms equals 10 ohms plus 40 equals 50 ohms. Pagdating mo naman dito sa 50, bali magka-count ka na ng 10 bawat isang guhit. Kaya 10, 20, 30, 40, 50 plus 50 equals 100. So pag tumupat ka sa unang guhit, ang pointer mo lalabas na 60 ohms. Kasi 10 yan at saka 50 kaya naging 60. Pagdating mo naman dito sa 100, mapapansin nyo na bakit tatlo lang yung guhit. Kasi ang tester na to ay 1K. Sa 2K, makikita nyo na kumpleto yung guhit niya sa 100 to 200. So, bali, bibilang ka naman dito
mula doon sa 100 to 200 bawat isang guhit ng 20 ohms. So 20, 40, 60, 80, 100. Kaya pag tumapat yung pointer mo dito sa 80, lumalabas na 180 yung sukat mo. Kasi 20 bawat isang guhit. Pagdating mo naman dito sa 200, mapapansin mo rin na apat yung guhit pero yung isa ay kalahati lang. Yung kalahati ay 50. So 250. Pagdating mo sa guhit na mahaba na sinundan niya ay 300 ka na. So 300, 400, 500. Pagdating mo dito sa susunod ng 200, ng 500, lalabas dito yung isang guhit para dun sa 1K mo at yung isang guhit para doon sa 2K. So, yan yung pag-count ng mga guhit ng analog tester na parang iisipin mo na bakit ang hirap-hirap ang aralin yan. Kung digital na lang ang gamitin, lalabas na lang yung number. So malalaman nyo yan sa pagkatapos natin na maaral ito, na matapos ito. Kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng paggamit dito, na alin ba talaga yung napakadaling gamitin, yung ba talagang digital o itong analog. Kapag natapos mong aralin ito, hindi mo naman to iisipin na mahirap talaga pag maiintindihan mo yung inaaral mo. Pakinggan mo lang mabuti yung sinasabi ko. Ang ohms po ay ginagamit lang sa resistance, value, or continuity. So hindi natin to pwedeng gamitin sa live current na katulad ng AC/DC dahil siguradong may mangyayari sa tester mo. So yung ohms ay gamit lang talaga sa pag-check mo ng mga parts at saka mga line na walang kuryente. Katulad ng halimbawa ng cable wire, mga cord na ang kukunin mo lang ay yung kanyang continuity. Sa mga transformer naman, kinukuha mo yung resistance niya. Sa mga parts naman, yung mga value. Kaya i-actual natin ito na gamitin sa mga binanggit ko para mas maintindihan nyo lalo ang paggamit ng mga guhit na aking pinaliwanag. Umpisa na po tayo. Ang atin pong uunahin ay yung continuity. Bago natin simulan yung continuity, kailangan muna natin na yung battery ng tester mo ay malakas para yung kanyang zero adjustment ay magamit natin sa paglalagay ng eksaktong zero dun sa pointer. So kailangan natin yung gawin sapagkat pag hindi natin ginawa yun, hindi tayo makaka-accurate dito ng sukat. So yung continuity, bali gagamitin natin yung ohms. So ohms yung uunahin natin doon, kaya iseset natin ang range natin sa ohms. Gamitin natin yung times 1. Hindi muna natin gagamitin yung times 10 dahil ang susukatin natin ay continuity. After na maisiro mo yung pointer mo, gamit ang adjuster,
okay na mag-test ka na at yung selector ng range mo ay nasa times 1. Ang kukunin mo dito ay ang continuity. Ang continuity, bali papatak ito sa mismong 0. Hindi ito magkakaroon ng resistance dahil ang chine-check mo ay continuity lang. So halimbawa, ang chine-check mo dito yung fuse, cord, o kaya ay inductor. So walang mga resistance ito dahil ito yung mga maiiksi lang na line. Tulad nito, fuse lang ito. Ito naman yung cord, yung inductor natin. May iba't ibang uri ng mga fuse. Merong lalagyan niya fuse box. So, yun yung tetestingin natin para makuha natin yung continuity. Marami pang mga pwedeng testingin na halos wala pa itong 1 metro. Kaya ang continuity nito ay 0, wala tong resistance. So, iyon muna po yung uunahin natin na makita yung matesting natin para magamit na natin yung mga guhit na yon sa susunod na pag-test natin ng ibang parts na may resistance. So yung 0 lang muna ang gagamitin natin. Makikita natin ito sa mga tetestingin natin. Okay, matapos natin na mailagay sa 0 yung ating pointer, gagamitan natin ito ng adjuster. So 0 na siya, tapos times 1 ka lang. Wala kang ibang gagamitin na range kundi yung times 1 lang kung susukat ka ng continuity. Halimbawa, itong inductor, pag sinukat mo ito, magkakaroon lang ito ng continuity. Yan, so 0 siya. Wala siyang resistance. Ganon din yung fuse. Yan. Bali, 0 lang siya. Yung cord naman, dahil nga maiksi lang siya, wala naman siyang halos sa 10 meters. Ito lang, wala pa itong 1 meter. Kaya kung ganun lang ang susukatin mo, wala pa itong resistance. Bali, 0 pa rin ito. Yun po yung pagsukat po ng continuity. Hindi ka kailangan humanap ng resistance dahil lang sinusukat mo lang ay
maiiksi lang na linya tulad ng inductor. Wala po itong resistance, diretso lang po ito sa zero. Mga fuse natin tsaka mga cord o sari-sari pang mga outlet, ganun din yung continuity lang ang kukunin mo para matrace mo na buo yung line. So susunod natin yung pagkuha natin ng resistance, dahil hindi pwedeng yung resistance ka agad ang kukunin mo kapag nag-check ka, lalo na sa fuse, dahil lang habol lang natin dito yung pagka patuloy nito o yung continuity lang para malaman natin na buo siya. Okay, tetest tayo ng mga may resistance. Halimbawa, itong motor na to, meron tong resistance na pag chinek mo siya, times 1 lang. Kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung times 10. Yan ang paggamit ng times 10 ay yung pag parts na yung tinetest mo. Pero pagka mga ganito, gagamitin mo lang yung times 1. So, pag tinest mo ito, magkakaroon to ng resistance na mauuwi ito sa sa pag-compute mo ng mga guhit kung ilang value. Okay. Halimbawa naman ito, dahil yung fuse na to mataas ang kanyang ampere, nasa 10 ampere, magkakaroon na ito ng resistance. Kung ang fuse na sinusukat mo ay 1.5 o 1 ampere, 2, wala pa itong resistance. Kaya kung tetest ka ng fuse na merong 10 amperes, pwede siyang magkaroon ng resistance. Hindi siya pumapatak dun sa 0. Meron na siyang resistance. Halimbawa, ito pang isang motor na tinesting natin at tetestingin natin, meron din siyang resistance. Mataas yung kanyang resistance dahil buo yung motor. So, marami pang mga motor na pwede mong matesting, gumagana siya o hindi, na merong resistance. Halimbawa ng soldering iron na to, pag kinuha mo yung kanyang resistance, mataas to dahil ito ay 220 volts. So, halos hindi mo mapapansin na gumagalaw yung pointer kasi nasa halos 1K siya o 500 ohms. Kaya hindi mo siya mapapansin na gumagalaw. Pero meron yan. Para ma-check mo na meron, gagamitin mo yung times 10. So, kung makikita mo na gumalaw yung pointer mo, ibig sabihin, yung soldering iron mo ay merong continuity, resistance, so meron siyang value. Kaya masasabi mo na ang soldering iron na to ay buo dahil meron siyang resistance. Kung ibabalik mo siya sa times 1, halos hindi mo na siya makikitang gumagalaw. Konting-konti lang. Ganon din itong glue gun natin, na pag kinuha mo yung
kanyang resistance, meron din itong value na lalabas. So dahil ito'y 220, halos di mo rin makikita kung gaano ka yung kanyang value. So ilalagay mo uli siya sa times 10 para makuha mo kung sira siya o buo. Dahil sa times 1 ang 220 na ganitong uri ng tinetest mo ay hindi mo halos makikita sa times 1, kaya gagamitin mo times 10. After na may zero mo yan, makukuha mo yung tamang value nito o resistance. So gumagalaw siya kapag nilalagay mo siyang ganyan. Meron siyang resistance halos sa 500 ohms. Kung ang tinetest mo naman ay mas maiksi dito sa coil na nandito sa loob, mas bababa yung resistance o ng value. Habang umiiksi ang tinetesting mo ng ikot ng kanyang coil, ay bumababa yung resistance o ng value. At kung maiksi nga, magiging isang continuity na lang siya, katulad ng fuse na ito at saka ng inductor, dahil maiksi lang siya. So yung soldering iron natin ay mahaba yung coil na nandito na nakaikot, kaya nagkaroon siya ng resistance. Ganon din itong glue gun. Yung motor, ganon din. So maraming ikot ito ng wire, kaya nagkakaroon siya ng resistance. At doon natin kukunin yung kanyang value, kung ilan siya, anong value niya. So yun yung merong mga resistance na chinecheck. Halimbawa, ang motor ng electric fan, motor ng washing, motor ng dryer, may mga resistance na yan dahil yan ay mahahabang ikot na ng wire. So marami pa mga blower, kung ano-ano pang mga electrical na appliances natin na meron ng resistance. Kaya yung paggamit ng mga guhit na yan ay napakahalaga para makuha mo kung ilang ba ang resistance o value ng sinusukat mo. Kaya yung umpisa natin kanina, yung tinesting natin na nagkaroon ng resistance, dahil siya ay merong mataas na yung kanyang ampere, kaya nagkaroon na siya ng resistance. So yung ordinary lang na fuse, dahil 1 ampere lang siya o 1.5, 2 ampere, walang resistance ito kundi continuity lang. Kaya ang paggamit ng selector mo ay depende sa tinetest mo na unit. Kung hindi mo kayang makita ng maayos ang pointer mo sa times 1 at kukuha ka ng resistance o value, kailangan mong gamitin yung times 10 para mas malinaw mong makukuha yung value ng sinusukat mo. Ito naman, halimbawa, meron kang cable wire na halos 15 meters. Ito'y magkakaroon na ng resistance kapag ito'y chinek mo. Dahil hindi ito maiksi, kaya hindi na continuity yung magiging kalalabasan nito. Pag kinuha mo ang ground niya, makikita mo yung kanyang resistance. So meron siyang value na 1 ohm. Kaya habang humahaba, nagkakaroon ng resistance yung coil o ng wire. Ano mang uri ng wire yan, basta humaba siya, magkakaroon na siya ng resistance. Kaya importante na
alam mo yung paggamit nung times 1 at times 10. Ang times 10 yung pagtingin mo upang luminaw lang yung pagtingin do sa kanyang pointer. So yan po yung para dun sa resistance. Pupunta po tayo dun sa mga parts naman para makakuha tayo ng mga value tulad ng capacitance, resistance, value. So habang galing tayo dun sa continuity, paabante ng paabante yan. Pataas ng pataas yung kanyang pagsukat. So mula dun sa 0 hanggang sa 1K o 2K, lahat po ng pyesa na chechikin natin ay magagamit natin yung 0 to 2K. So, doon natin ipapaliwanag pa sa mga susunod na pag-check natin ng parts kung paano sila isa-isang gagamitin natin doon sa mga parts na i-check natin.